Sa mga Montenegro pala kayo nakikipagtransaksyon. Maganda itong property ni Pakundo. Sa katunayan nga, sa lawak nito, may pinatay kaming tao dito. Ganyan ang dapat mong gawin sa mga taong may atraso sa'yo. May problema tayo. Ano yun? Pilusog nila ang bodega natin. Inubos nila ang mga tawa natin. Ako lang ang tinira nilang buhay para sabihin sa inyo na nagbalik na sila, ang Red Phoenix, boss. Ginawa nilang ito. Kira ang hinahanap nila. Ako ang kinakalaban nila. Kaya ako ang papatay sa kanila. Ano bang kain natin? Si Mocha. Dali, lagyan niyo na sa bag para makalis na tayo dito. Nakita mo yung yakap niya kanina. Ako, alam ko na yung gagawin ko. Sisiguraduhin ko na hindi makakaiwas sa akin si Baboys. Alam mo, pinibibilib mo ako. Kasi napakabuti mo pala talagang tao. Kaya sana ito paglaya mo na to, talagang magbagong buhay ka na. Going straight na kami ni Tanggol. Magbabagong buhay na talaga kami. Oh! Cheers! Para sa magbagong buhay ni Tanggol! Yes! Lucio. Kasama ba yung Amanda na yun sa grupo niyo dati? Oh. Pero siya ang nagdala ng lahat ng kamalasan sa amin. Ano mong atraso ng Amanda na yan sa'yo, Lucio? Parang galit na galit ka. Siya ang rason kung bakit nasira ang samahan namin ni Primo at ng grupo namin. Sa kakaligtas namin sa kanya, ligtas. Kami ang nawalan. At ako ang may pinakamalaking binayaran. Namatay ang pinakamamahal ko. Kaya ako kumalas sa kanila. Tinangka kong magiganti dahil binaliwala nila ako at ang mahal ko. Kaya hindi ko palalampasin ang pagkakataong mapatumba ko sila. Akala ko talaga hawak ko na sa leeg ang Red Phoenix na yan. Hindi ko na malaya na tatry dream pala nila ako. Kailangan maging mas maingat ako ngayon. Hindi dapat ako magpakampante sa mga taong nakapaligid sa akin. Baka isa sa kanila biglang sumaksak sa akin sa likod. Akala mo ikaw pinakamagaling dito, Ramon? Akala mo ikaw lang may solusyon sa mga problema dito? Diyan ka nagkakamali. Dahil hindi mo alam na ako pa rin ang pinakatuso sa bahay na to. O, inom ka muna. Ang bihira naman niya si Senyora. Awardang ka pa. Siya nga itong dapat nabigyan ng award. Alamat ng Pinya Awardee. Ang hirap sa kanila, palibhasa, pinapasahuran tayo, akala nila pag-aari na nila ang pagkatao natin. Ganun-ganun na lang kababa ang tingin nila sa atin. Ay, Senyorita. Manong Tinding, pasensya na po sa ginawa sa inyo ni Mamita. Hindi po kayo kailangang mag-sorry. Wala naman kayong ginawang mali. Ang sakit lang talaga. Yung mapagbintangan ka sa isang bagay na hindi mo naman binalak gawin. Oo nga. Sorry po talaga. I wish Mamita was kinder to everyone. Pero siguro, ganun lang siya mag-express ng frustration niya. I'm really sorry.
Santino, may gusto ka bang sabihin sa akin? Kayo po, Tay. May gusto ba kayong sabihin? Sino kayo yung bouncer na tumahal sa'yo? Nabawian ka pa. Alam mo, tingin ko may gusto yung lalaki na yung Bubbles eh. Sa aming dalawa, I'm the better man. Wala sa kaliginan ko yung lalaking yun. Pero Pubs, matagal na sila magkakilala. Sas, dun sa nakikita na kila Bubbles, may ibig sabihin na yun. Hindi kailangan kong malaman kung sino ba talaga yung bouncer na yun. Kung ano ba talagang meron sa kanilang dalawa ni Bubbles. Galing ni Tanggol. Yung mga ganong banda talaga, pepektosan mo yun eh. Lalo tuloy ako ni-inlove. Oo, saan kayo galing? Kanina ko pa kayo nihintay. Hindi ako makatulog. Pero kapag ka ba ako? Si Lula kanina patulog doon, no? Oo nga. Mali lang. Tinge. Oops. Dami. Oh, ba't ang sasaya nyo? Ano bang mayroon? Sinong hindi magiging masaya ay nanalo si Tanggol? Nabalik na yung bar na pinagtatrabahuhan namin. Tontuwa yung boss namin. Ako ang magpainom. Tanggol, ako na magpapasalamat sa'yo ngayon. Maraming salamat dahil niligtas mo yung bar ni Boss P. At hindi lang yun, maraming salamat din. Kasi hindi tayo nawalan ng trabaho. Pati yung mga kasama natin. Wala yun. Eh, ginawa ko lang naman lahat ng makakaya ko eh. Sa kanina habang naglalaro ako, nagdadasal ako sa Pug Nazareno na sana ipanalo niya tayo para mabawi ulit natin yung bar. Eh, Bubbles, ngayong nanalo na tayo, baka pwedeng hindi ka na makipag-date doon kay Sir Pablo. Ay, teka sandali. Bakit naman hindi sayang naman yun? Yaman-yaman pa naman at so cute-cute pa. Oo nga. Siya na yung susi sa pagyaman natin. Bibitawan mo pa ba? Ano ba kayo? Tama na. Mag-iisipan ko. Yan. Medyo ko mayabang tsaka antipatiko. Pero tama kayo. Wapo. Di ba? Tsaka hindi lang yun. Gentleman. Pogi. Oo. So yun. Wala naman din magagalit sa akin kapag nakipag-date ako, di ba? Wala. Eh, ikaw, magagalit ka ba? Pisa ko to eh. Support ako dyan. Siyempre. Salamat. Senyor, maraming salamat po sa ginawa ninyo. Sanay na ako sa pagkaburara ng asawa ko. Kaya kanina sigurado ako na siya mismo nakawala ng alahas na yun. Ang importante naman po, nakita natin ang alahas. Kaya hindi ko lang maintindihan kung bakit parang mainit ang dugo ng asawa ko sa'yo. Konting mali lang, ikaw na agad ang nakikita.
Hindi ko rin po maintindihan, Senyor. Tindeng, bakit dito ka nagtatrabaho? Nasagip mo si Bettina sa Quiapo isang araw, tapos hindi nagtagal, nandito na kayo sa mansyon, na hindi mo man lang alam kung ano magiging ugali ng mga bago mong amo. Nagkagulo po kasi noon sa pamilya namin, kaya para po sa ikatatahimik ng lahat, nagpasya po kami ni Noy na lumayo na lang. Dito sa pamilya namin, tahimik ba? Ay, huwag mo nang sagutin. Alam na natin pareho ang sagot. Sige na, magpahinga ka na. Pasensya muli. Walang galang na. Sige na, tutulog na ako. O siya, sige. Ako, mauna na rin ako, ha? O, ilagay mo nga. Huwag na. O, sige na. Bye-bye! Mua-mua. Bye-bye. Bye-bye! Good night. Alam mo, dapat ituloy na ni Insan yung pakikipag-date kay Pablo eh. Tsaka dapat sagutin niya na agad para yumaman na kami. Pwede isang yaman na kami. Bibili ko na yung gusto ni Darling. Luho pa naman yun. Oy, Tanggol, ba't malungkot yung mukha mo? Nagsisilos ka, no? Anong nagsiselos? May nararamdaman ka kay Bubbles, no? Halatang-halata naman eh. Hoy, silos siya, oh. Frida, hindi ako nagsiselos kay Bubbles at wala akong nararamdaman sa kanya. Nagsisilos ka. Umamin ka na. Halata naman eh. Ayaw mo lang umamin. Sige na nga, matutulog na nga ako. Pangako, hindi kita iiwan. Pangako, di ko papabayaan. Pangako, hindi ka na. Buti naman nagluluto ka na. Oo. Para sa pamilya namin ni Rigor. Ah, okay. Mukha namang hindi masarap eh. Bilib din talaga ako sa'yo, no? Sorry. Sanay ka palang makikain. Marunong din naman ako magluto at sigurado ako mas masarap pa. Kaso alam kong ipagdadamot mo yung kalan. Buti naman alam mo. Kasi yung akin na. Pwede sa'yo na yung kalan mo. Pero gusto ko lang linawin sa'yo na simula ngayon, hindi lang sa'yo tong bahay na to, sa atin na to, kaya kahit anong gawin ko, wala ka na magagawa. Gusto ko rin linawin sa'yo. Kaya ka andi dito, hindi dahil sa'yo, kundi dahil lang dyan sa dinadala mo. Napatunayan ko sa'yo, Marites, kung bakit ako binabalik-balikan ni Rigor. Tingnan natin kung magsisiga-sigaan ka pa dyan. Sige, magkakadyo na ako! Maniwala ka, Olga, sa'yo hindi! Tuluyan mo na yan, Olga!
habang buhay kong babaunin ang puot sa mga taong trumaydor sa akin. May araw rin kayo, mga Montenegro. Kapag nagkita-kita na tayo, mas malakas at makapangyarihan na ako. At titiyakin kong magiging impyerno ang inyong mga buhay. Humanda kayo sa akin. Julio. At lalo ka na, Olga. Yan. Kuya, doon na lang. I-clear niyo na lang Taga. Ano yan? Eh, di ba bawal kong gamitin yung kalan mo? Kaya bumili na ako ng para sa amin ni Rigor. Sige na, kuya. Dito na. Ang sikip na, no? Eh, di ba kusina to? Alangan naman sa kwarto ako magluto. Excuse me. Dito, kuya. Grabe ka rin mag-aksaya, no? Alam mo na nagluto na ako ng ulam para sa asawa ko. Tapos gusto mo magluto ka rin para sa kanya? Alam mo, masasayang lang yan. Bakit hindi ba pwede na dalawang ulam ang pagpipilian ni Rigor? Tapos doon natin malalaman kung kaninong luto siya mas masasarapan. Ngayon, kung may masasayang man na ulam, feeling ko hindi sa akin yun. Tansya ko lang, ha? Wala lang. Parang ang boring kasi tingnan ng niluluto mo eh. Ano pa nga ba aasahan ko? Bakit? Akala mo yung sa'yo kakaiba? Di lang kakaiba. Bago para sa panlasa ni Rigor. Exciting! Kain kayo, ma'am. Uy, asikasahin mo yan si ma'am. Suki yan. Kunin mo order. Halika dito, ma'am. Sige, salamat. Yan. Ay, ka na. Diyan po, please, ma'am. Ayan. Ayun na. Ayun na. Oh, Bubbles. Magluto na ako ng aga natin. Huwag na. Ako naman nilibre sa'yo. Doon na tayo kumain sa baba. Total, nalo ka naman kagabi, di ba? Sigurado ka? Oo. Mo naman. Tara. Sige. Tok na ako. Si Lola Betchay pumunta lang ng City Hall. May kinuha lang na permit. Kaya dito na tayo mag-almusal. Emong! Ano sa inyo? Tanggol! Alimbing. Magandang umaga, Bubbles. Magandang umaga din.
Alimeng, buti bumalik ko kayo dito para kumain. Dito talaga ako kumakain. Masarap eh. Tsaka malapit lang tirahan ko dito. Kamusta ko kayo? Mabuti naman. At nakita pala kami ng nanay mo, pinuntahan ko. Pero hindi ko sinabi na nakita tayo. Ayos lang po. Nagkita na rin po kami ng nanay ko. Pinuntahan ko po siya sa pwesto niya. Sinabi ko rin po sa kanya na dito po ako nakatira kalababol saka may trabaho na po ako. Ay, di, sabayan niyo muna ako kumain. Kakain din lang kayo eh. Dito na kayo. Mong, okay saka longganisa. Dito mo na dalhin. Boss, tinangay po ang lahat ng droga natin nung sumugod ang Red Phoenix kagabi. Bastards! Yung iba natin bodega. Don Julio, sinigurado ko na pong mas maraming bantay sa iba nating bodega. Hindi ko mapapatawad ang mga Red Phoenix na yan. Ipaalam mo sa lahat ng mga taga-Quiapo. Walang tatanggap na kahit anong droga na iaalok ng mga Red Phoenix dahil sa atin yon! Yes, boss. Takol. Nabalitaan ko, umuwi na daw sina Alberto. Hindi ko lang alam kung nasaan. Alimbing, wala ko ba kayong talagang alam na ibang pwede nilang tuluyan dito? Para malaman natin kung saan sila nagtatago. Kasi hindi naman ako nagtagal sa kanila eh. Kaya hindi ko alam kung saan-saan yung mga ari-arian nila eh. Tanggol, kala ko ba ipapaubaya mo na kayo Primo at Amanda? Sino yung Primo at Amanda? Wala ko yun. Mga kaibigan ko na tumutulong sa akin para hanapin mo si Alberto. Hayaan mo. Pag may nakuha pa akong balita, sasabihin ko sa'yo. Eh, alam na ba ng mga magulang ni Mokang yung nangyari sa kanya? Hindi pa okay. Eh, anong balak mo? Pag nakita po kami ni Mang Marsing saka ni Alingita, baka ipagtapat ko na po sa kanila kung totoong nangyari kay Mocha. Naku, baka delikado yan. Baka mamaya ikaw ang sisihin nila. Oo nga, Tanggol. May ikaw pa sisihin nila. Kamusta ba kayo nung mga magulang ni Mokang? Okay ba sila sa'yo? Hindi ko eh. Galit ko sila sa akin. At ayaw din po nila na nakakasama ko si Mocha. Naman pala eh. Huwag mo nang sabihin. Kasi baka mamaya pagbintangan ka, tapos makulong ka na naman. Pwede bang makibanyo? Doon sa taas. Alibek, samahan ko kayo. Salamat Dito. Alibek, tara po. Ayun po yung CR. Ay, sige, salamat. Ay, Tanggol, may sasabihin sana ako sa'yo. May malaking problema dun sa inyo eh. Nahuli ng nanay mo ang tatay mo na may babae. At ang balita ko, yun din ang rason kung bakit naglayas ang lola mo. Medyo malaking problema yan. Lalo pa, inuwi ng tatay mo yung babae sa inyo. Mukhang buntis. Ginawa po ni tatay yun? Hindi niya na nirespeto si nanay. Yun na nga sinasabi ko eh. Harap-harapan binabastos nila ang nanay mo. Pero alam mo, ang pinagtakahan ko ha, yung sagot ng nanay mo.
Ang sabi niya sa akin, mahirap daw ipaliwanag. At napakarami na daw na tiniis ng tatay mo. Sa kanya, baka daw panahon na para makabawi siya. Ang daming sikreto. Di nila sinasabi sa'yo. Hindi ko po maisip na magagawa ni tatay yun. Sobra po ang taas ang pagtingin namin sa kanya. Kung inuwi niya ang babae doon, ang ibig sabihin nun, hindi niya na mahal ang nanay ko. Ayun na nga. Pero huwag mong sasabihin sa nanay mo na sinabi ko. Ang sa akin lang, bilang anak, dapat alam mo kung anong nangyayari sa pamilya mo. Hihilang ako. Humiram ng 30,000 pesos na may monthly interest na 800. Hindi sulit! Humiram Pwede ba may hilingin pa akong isa? Pwede ba kita mayakap? Ho? Hindi kasi naalala ko lang yung anak ko. Tuwing nakikita kita, parang lumuluwag yung pakiramdam ko. Sige ho. Simula ngayon, hatiin ko yung kinikita ko sa trabaho. Lahat ay mapupunta sa inyo, lahat ay mapupunta sa magiging anak namin ni Lena. Ano? Marites, malalaki ng mga anak mo. Saka di ba may pinagkakakitaan ka? Ligol, dapat nga mas malaki yung pati namin na magiging anak mo. Hoy, babae! Wala kang pakialam kahit kumikita ng mga anak ko o kumikita ako. Nangyayari pala sa pamilya namin, Bubbles. Kailangan ko makita nanay ko. Paano siya? Kailangan ko makausap si nanay para matulungan ko siya. Di paano? Aawayin niya ngayon yung tatay niya? Kailangan malaman ni tatay na mali ang ginagawa niya.